Katotohanan niyan, hindi na overwhelmed, kundi hindi talaga natrabaho yan. Saka isa pa, yung pondo dyan, hindi nila malaman kung saan napunta. Unahin natin sa discussion natin, Attorney Sal. Ito naging pahayag no, ni Pangulong Bongbong Marcos. At sinabi niya na napag-usapan na kasi natin this past few days pa, no, yung itong flood control project nga tila nagiging fact-checker ang natural calamities kung doon ay nga bang may proyekto ang gobyerno. At kaugnay dyan, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, bukas siya sa naturang ideya na imbestigahan itong flood control projects ng gobyerno. Punto pa ng Pangulo na mayroong mga flood control. Yun nga lang, na-overwhelm lang daw ito dahil sa sobrang dami ng ulan. Hindi kaya kinaya ng project at nagdulot ng matinding pagbaha. Dagdag pa ni Pangulong Bongbong Marcos, epekto nito ng climate change. Attorney Sal, sapat ba yung kasagutan na na-overwhelm ang mga flood control projects natin na hindi maka-withstand sa current hagupit ng ating kalikasan? Katotohanan niyan, hindi na overwhelmed, kundi hindi talaga natrabaho yan. Saka isa pa, yung pondo dyan, hindi nila malaman kung saan napunta. Kaya hindi nagkaroon ng fulfillment yung mga proyekto. Kung matatandaan mo, doon sa Bicol, they were saying that yung dredging operations, for 15 years hindi nila nagalaw kasi hininto yun. O doon lang, talagang magkakaroon ka ng problema sa baha. Kaya nagkaroon ng baha. At sinabi din ng Office of the Civil Defense na posibleng may pagkukulang din sila sa nangyaring pagbaha at maraming lugar sa bansa naging epekto ng Bagyong Christine, Attorney Sal. Ano ba itong pagkukulang na sinabi ng Office of the Civil Defense? Di ba enough yung plan nila to evacuate, no, early evacuation, or to really ipilit talaga yung evacuation dun sa mga kababayan natin? Ibig sabihin, kulang ang preparasyon. Di ba palagi na natin sinasabi, every year, alam naman natin na yan ang problema ng bansang ito. Pati nila nagagawa ng paraan. And may ilan sa ating mga kababayan nakapansin, Attorney Sal, na bakit puro flood control project ang ginagawang programa ng gobyerno? Bakit daw hindi magsagawa ng mga tree planting activities na mas maraming maidudulot ayon sa tingin mo, Attorney Sal? Yung bilyong-bilyong piso na inilaan sa flood control projects pero wala tayong naririnig na restoration sa ating mga kabundukan. Yung mga ganitong klase activity, Attorney Sal, ano? It's very, ito po ay seryosong activity na may matinding magandang epekto sa ating kalikasan. At the same time, advocacy din ito ni Pastor Apollo Sikibuloy. Di ba? Palagi na rin natin sinasabi sa programa, hindi lang dito sa programang ito. Several years ago, nung ako'y nakarating sa Singapore, nakita ko yung kagandahan ng pagtatanim ng pulong kahoy sa lahat ng kalsada nila. Sabi ko, puno kahoy, yung prutas para may mga kain. Pero hindi naman ginagawa ordinaryo naman ng pagtatanim. Kaya nga yung ginawa ni Pastor Kibuloy doon sa lugar niya, di ba? Nakita ko doon na talaga nag-lucky yan. Walang baha. And Attorney Sal, speaking of tree planting activities, abangan ninyo ang nationwide tree planting activities na inorganisa ni Pastor Apollo Sikibuloy this coming November 16. Bukas po ang ating mga kababayan na sumama dito sa Isang Puno, Isang Bayan, isang nationwide tree planting activity. Inuulit ko po, November 16, 2024, Sabado po yan, nationwide po yan, na makikisa po lahat ng mga taga-KOJC at even non-KOJC ay pwede pong lumahok.